narito po ang kwento. Dad, assistant principal ng Novaliches High School. Kung sa'yo nangyari yan, papayag ka ba na pasaksak mo lang yung anak mo na walang katarungan? Hindi po ako titigil na hindi sila matanggal. Dahil sila po ang nangangalaga sa mga bata eh. Ito ang hinanakit ng 54 anyos na si Aling Rosita dahil sa sinapit na kapo sa loob ng Novaliches High School sa Quezon City. Itatago na lamang natin siya sa pangalang John John. Ayon sa 12 anyos na si John John. Nung nagawa sa upo ako, mas ka nga dyan. Nakainisan siya ng 14 anyos niyang kaklase nang umupo siya sa pwesto nito. Suntukan na tayo. Hinamon man siya ng suntukan ay di niya raw ito pinansin. Kaya naman akala niya ay tapos na ang gulo. Pero matapos ang ilang oras, alam ko po kasi pinakarap po siya sa akin. Tapos tawakbo po siya papunta po sa likod ko po. Lumalakad po ako papunta po kay Sir. Tapos bigla na lang po naraw po na sa siya. Kaklase ko po sinaksak po siya. Habang naglalakad sa pasilyo ng kanilang eskwela ay sinaksak raw siya nito ng matalim na bagay na mukhang ballpen sa bandang kanan ng kanyang likod. Nalaman po nila nasaksak po ako. Nagulat po sila. Tapos lang po, nilagyan po ako ng bentes po. Wala po sumama po sa kanan. Ako lang po mag-isa po nito. Hindi tumugo ang sugat ni John John, kaya naman ang makauwi, minabuti niyang di na magsumbong sa lola dahil na rin sa takot na balikan ng kaklase. Pero kinagabihan, inatake ng panginginig ang bata at saka lang dumugo ang kanyang sugat. Agad siyang sinugod sa Novaliches District Hospital na halos ikinamatay ni John John kung di naagapan dahil sa tetano. Saka lang na-discover ng kanyang pamilya ang kanyang sinapit. Ang sinaksak sa kanya na inakala lang ni John John na ballpen ay maliit na ice pick pala. Pinakuha nga ng principal. Nasa kanila, nasa pangangalaga nila yung ebidensyang pinasaksak sa ako. Hindi rin alam ni Aling Rosita ang gagawin dahil pinayuhan raw sila ng pamunuan ng Novaliches High School na wag nang magdemanda. Sabi nila, hindi na lang namin dito papasok, papuputay na lang namin sa probinsya. Yung sabi sa anak ko. Tapos yung lola na lang daw po yung magbabayad. Hanggang ngayon po wala o isang buwan ang mahigit. Ayon sa TV5 legal analyst na si Attorney Mel Santamaria, kung ang minor na edad ay nakapinsala sa loob ng eskwelahan, ang mananagot ay ang mga guro, administrador at ang eskwelahan mismo. At pasalin nila na patunayan na hindi sila pabaya para sila'y makaligtas sa kanilang pananagutan. na hindi raw nagawa ng pamunuan ng Novaliches High School sa pamilya nila Aling Rosita at apong si John John. Dahil nang muli raw pumasok si John John ay kinumusta lamang ito ng principal at wala nang sumunod na aksyon. Baliwala lang. Yun po yung kinasasakit ng loob ko. Parang baliwala yung ginawa nila sa apo ko. Samantala ang pinagtatanggol pa nila, yung nagsaksak sa apo ko. Ayaw nilang makasuhan man lang o mapunta ng barangay. Sabihin, wala po. Sila na lang daw ang bahala. Baka mamaya yung apo ko, saksakin na naman. Sa ngayon ay pumapasok na sa nasabing paaralan si John John pero takot ang lagi niyang baon sa tuwing tatapak sa eskwelahan. Yung pumapasok po sa school, natatakot na po ako kasi po baka abangan po ako ng mga kaibigan niya po tapos bigla po patay. Pero sa kabila ng ginawa kay John John ng kanyang kaklase, isang payo ang kanyang iiwan para dito. Kahit hindi na lang po siya makulong, basta po tumino na lang. Kasi po pag tumino po siya, magiging maganda po yung future po. Nasa linya ng aming telepono si Dr. Ponciano Mingito, ang Schools Division Superintendent at DepEd Quezon City. Magandang tanghali po, Dr. Mingito, sir. Magandang tanghali, Erwin. Oh. Yes, sir. Sir, siguro tinatawagan namin kanina pa itong principal ng Novaliches High School. Ayaw na kami sagutin at pinatayan na kami ng telepono. Irerekta ko na sa inyo ang kasong ito dahil mukhang hindi alam ng paaralan, lalo na ito si Dr. Proceso Lera, kung anong gagawin. Kagaya po niya, may isang estudyante, sinaksak ng isang estudyante, sinabihan niya yung bata, yung pamilya ng bata na huwag nilang magdemanda,
sila nang bahala. Pero hanggang ngayon, wala hong nangyayari. Yung bata na biktima, ayaw nang pumasok dahil nakikita niyo yung kaklase niya na nanaksak. Wala hong nangyari, Dr. Mingito. Ano ho ang Yes, bang pwedeng gawin ninyo, Doktor? Well, actually, Erwin, nagugulat nga ako dyan sa pangyayari nga sapagkat meron ang DepEd na Child Protection Policy, DepEd Order number 40, at ito ay nakababa na sa ating mga paaralan. I'm really very much surprised kung bakit ganun ang naging reaction ng paaralan sa pangyayari yan. Ganun pa man, nais ko ring makita ang buong pangyayari. Kaya Erwin, ngayon ay Friday, nandito lang ako sa isang regional MANCOM, and then by Monday, patatawag ko kagad yung principal upang ma-brief ako tungkol sa pangyayari. And I assure the parents, na kanyang lola, na gagawin ang paaralan ang nararapat sangayon sa itinatadhana ng department order. Ang gusto naming mangyari, sir, ay siguro alisin na lang itong batang ito dahil mukhang may homicidal tendencies ang batang ito. Minor pa lang, ganun ang pag-iisip, mananaksak. At para may peace of mind po yung biktima, makabalik sa eskwelahan, alisin na lang ho yung bata, ilipat na lang ho sa ibang eskwelahan. Pwede sa Payatas National High School, pwede rin sa Tondo National High School, or Muntinlupa, o sa Laguna National High School. Ang layo naman. Ganun talaga kasi baka makabalik pa siya at masaksak na naman yung ano pa? Iwahig. Erwin, Iwahig National High School sa Palawan, pwede rin siya doon. Sir. alam mo kasi sa case ng bullying, kahit yung biktima at ganun din yung perpetrator, yung bully, lahat pareho yan nangangailangan ng guidance intervention. Tama. Kaya nararapat din, bagamat tama yung point mo na dapat din natin isalang-alang na hindi na maulit yung pangyayari niyan. Pero we have to make sure na yung nanaksak. Kasi may problema din yung palagay ko eh. Hindi lang yung batang naging biktima, pati yung bully, may mga unsolved, kumbaga background kung bakit niya nagagawa yon. At sa ganung angulo, kinakailangan din na matulungan siya ng paaralan. Sir, may dadagdag lang ho ako. Siguro panahon na para tingnan na yung batas na yan kasi may mga discernment na ho yung mga bata eh. Hindi na ho yung mga batang mga pastit eh. Yan ay mga umabot na ho sa mga high school na yan eh. Marunong na ho silang mag-discern, marunong na kung ano yung ibig sabihin. Kaya lang, nagagamit ho nila sa maling makamaraan itong problemadong batas na to. Sa ibang bansa, tulad ng Amerika, nilalagay na sa Boys Town mga yun eh. Tapos nilalagay may sinasabing may mga Big Brother type para maturuan. Bakit sa atin dito dumadami lang kaya nagiging problema. Sangayon ho ba kayo? Sangayon po ako doon, pero sa ngayon po yung we have to align our policy doon din sa tinatadhana ng ating social welfare. Sige, sir. Para dito sa mga minor de edad natin. Gano'n na lang ho siguro, Dr. Ponciano, sir, kami ho, ipaubayan namin itong kasong ito. Siguro, kukontakin na lang namin si Lola next week kung nakipag-ugnayan na sa inyo. At gusto lamang po namin talaga, sir, na maihiwalay na itong bata. Siguro, ma-expel sa eskwelahan, i-recommenda na ilipat sa ibang eskwelahan, Dr. Mingito. Gagawin Salamat po. natin ang makakabuti, lalo na dyan sa naging biktima. At gano'n din doon sa bully na ma-realize din niya, gawin niya ang kanyang mga pagkakamali. Maraming salamat po, Dr. Ponciano, Wala po Superintendent naman, ng DepEd Sir Quezon City.